Kumusta aking mga minamahal na kapatid sa pananampalataya at sa paghahanap ng pag-asa? Nandito ka ngayon dahil may pumipiga ay puso mo. May buhol sa buhay mo na sa tingin mo ay hindi mahirap kalagin. Marahil ay matagal mo nang pinipilit na lutasin, matagal nang sumasakal sa iyong paghinga, at sa bawat araw na lumilipas ay lalo kang napapalapit sa kawalan ng pag-asa. Naramdaman mo na ba ang pakiramdam na para kang nakatali, nakakulong sa isang sitwasyon na walang labasan? Yung tipong kahit anong pilit mong kumawala ay lalo ka lang nabibigkis. Kung pakiramdam mo ay nauubos na ang iyong lakas, kung narito ka ngayon na may kagyat na pangangailangan na hindi kayang ipagpabukas, kung may isang malaking buhol na bumabagabag sa iyong puso at isip, kung pakiramdam mo ay nag-iisa ka sa laban na ito, ikaw ay nasa tamang-tamang lugar. Sa loob ng ilang sandali, akayin kita sa isang malalim na paglalakbay, isang paglalakbay na magpapakita sa iyo ng isang daan palabas, isang pag-asa, at isang kapangyarihan na hindi mo pa siguro lubos na nararanasan. Pag-uusapan natin ang isang makapangyarihang dasal, isang debosyon na nagbubuklod sa milyon-milyong puso sa buong mundo, at kung paano ito nagkalag ng napakaraming buhol sa mga buhay ng mga taong tulad mo. Ito ang dasal sa birheng tagapagkalag ng mga buhol. Kung ang mensaheng ito ay pumupukaw sa iyong puso, kung nararamdaman mo ang tawag na ito ay para sa iyo, samahan mo ako sa bawat sandali. Mahalaga ang bawat salita na maririnig mo dahil ito ay may kakayahang magpabago ng iyong sitwasyon. Alam mo, ang buhay ay parang isang lubid. Sa simula, makinis ito at malinis. Pero habang tumatagal, dahil sa mga pagsubok, mga desisyon, mga pagkakamali, o minsan ay hindi mo maintindihan kung bakit, nagkakaroon ito ng mga buhol. Maliit muna, tapos lumalaki, at sa huli ay nagiging isang sangkalam. Ang mga buhol na ito ay maaaring pinansyal na problema na hindi mo na alam kung paano babayaran. Ito ay maaaring matinding kalungkutan na hindi mo maintindihan. Ito ay maaaring gulo sa pamilya na sumisira sa inyong pagsasama. Ito ay maaaring sakit na matagal mo nang dinadala o kawalan ng trabaho na nagpapahirap sa iyo araw-araw. Ito ay maaaring isang addiction na sumisira sa iyong sarili at sa iyong mga mahal sa buhay. O mas masakit, isang buhol sa iyong pananampalataya, kung saan pakiramdam mo ay pinabayaan ka na ng Diyos. Marami akong nakasalamuha na halos sumuko na. Tulad ni Aling Nena, isang single mother na nagsusumikap para sa kanyang 2 anak. Lumaki ang utang niya sa bangko, hindi na niya alam kung saan kukuha ng pambayad. Natambakan na rin siya ng utang sa mga kapitbahay at kaibigan. Ang kanyang anak na lalaki ay may malubhang sakit na nangangailangan ng mamahaling gamot. Ang kanyang anak na babae naman ay nawawalan na ng pag-asa sa pag-aaral dahil sa pressure. Araw-araw, nakita ko si Aling Nena na umiiyak sa harap ng simbahan. Ang buong buhay niya ay tila isang malaking buhol ng problema. Natandaan ko pa, sinabi niya sa akin, "Kuya, pakiramdam ko hindi na ako makakahinga. Gusto ko nang sumuko." Ramdam ko ang bigat ng mga salitang iyon. Ang kanyang pamilya ay nasa bingit ng pagkakawatak-watak, ang kanyang pananampalataya ay halos gumuho na. Pero Aling Nena ay hindi sumuko. Isang araw, may nagpayo sa kanya na magdasal sa birheng tagapagkalag ng mga buhol. Noong una, nag-aalangan siya. Pero ano pa nga ba ang mawawala? Sinubukan niya. At doon nagsimula ang isang pagbabago na magpapatunay na walang buhol na hindi kayang kalagi ng Diyos sa tulong ng kanyang mahal na ina. Sa bawat Hail Mary na binibigkas niya, sa bawat sandali ng panalangin, may isang hindi maipaliwanag na kapayapaan na bumabalot sa kanyang puso. Ang birheng tagapagkalag ng mga buhol, o Our Lady Andor of Nought sa Ingles, ay isang debosyon na nagsimula pa noong ika-17 siglo sa Germany. May isang painting doon na nagpapakita kay Birheng Maria na kalmado at mapayapang kinakalad ang mga buhol mula sa isang mahabang laso. Ang bawat buhol ay kumakatawan sa ating mga problema, sa ating mga kasalanan, sa ating mga kabiguan. Ang laso naman ay ang ating buhay.
Ipinapakita ng larawang ito ang kapangyarihan ni Maria bilang ating ina na handang tumulong sa atin na maibalik ang kapayapaan at ayusin ang ating buhay. Siya ang tumutulay sa atin patungo sa kanyang anak, si Jesus. Hindi siya ang Diyos, pero siya ang ating ina na may malaking influence sa kanyang anak. At alam nating ang isang mahal na ina ay hindi kailanman matitiis ang kanyang anak na naghihirap. Kaya nga ang debosyon na ito ay napaka-personal, napaka-intimate. Ito ay tulad ng paglapit sa isang ina na alam mong intindihin ka, yayakapin ka, at tutulungan kang lumutas ng problema na sa tingin mo ay imposible. Ngayon, bakit nga ba napakalakas ng dasal na ito para sa mga agarang kaso? Dito nagiging interesante ang lahat. Ang birheng tagapagkalag ng mga buhol ay hindi lang para sa mga pangmatagalang problema. Siya ay itinuturing na isang maangas day intercessor para sa mga sitwasyon na nangangailangan ng mabilis na aksyon, kagyat na solusyon, at tila imposibleng resolusyon. Ito ay dahil sa kanyang pagiging ina, ang kanyang habag ay walang hanggan, at ang kanyang kapangyarihan ng intersesyon sa harap ng Diyos ay napakalaki. Kung paano siya tumulong sa kasalan sa Kana, kung saan ang unang himala ni Jesus ay nangyari dahil sa kanyang pamamagitan, ganoon din ang kanyang pagmamalasakit sa ating mga agarang pangangailangan. Naintindihan niya ang urgency ng puso ng isang naghihirap na anak. Maraming tao ang nakakaalam ng debosyon na ito, pero ilan lang ang nakakaalam ng isang sekreto kung paano magiging mas epektibo ang dasal na ito, lalo na sa mga agarang kaso. Hindi lang ito basta pagdarasal ng mga salita. Hindi lang ito basta pagdarasal ng isang novena. Mayroon itong kaakibat na malalim na pag-unawa at pagtitiwala. Ito ang unang susi na ibibigay ko sa iyo ngayon, ganap na pagsasailalim. Sa Pilipino, ito ay ang buong pusong pagsuko. Hindi lang pagsuko ng problema sa kanya, kundi pagsuko ng iyong sarili sa kanyang paggabay. Ito ay ang pagpapalaya sa sarili mula sa pagkukunwari na kaya mo ang lahat, at ang pagtanggap na may mas mataas na kapangyarihan na handang kumilos para sa iyo. Balik tayo kay Aling Nena. Noong una, dinadasal niya ang novena habang ang isip niya ay laging nag-aalala sa utang, sa sakit ng anak, sa gulo ng pamilya. Hindi niya talaga binibitawan. Hawak pa rin niya ang mga buhol kahit na dinadasal niya na sana ay kalagin. Ito ay isang maliit na pagkakaiba na nagdudulot ng malaking epekto. Niyakap niya ang konsepto ng pagsasailalim. Hindi na niya pinilit na unawain kung paano sasagutin ang kanyang mga dasal. Ang ginawa niya ay sinuko niya ang lahat sa Birhen. Inilagay niya ang lahat ng kanyang pag-aalala, ang lahat ng kanyang buhol, sa kamay ni Maria, at nagtiwala na si Maria na ang bahala. Doon nag-umpisa ang pagbabago. Ang pagtitiwala na iyon ay hindi madali, lalo na kapag ang buhol ay masikip at humihila sa iyo pababa. Pero ito ang simula ng tunay na pagkalag. Kapag binitawan mo ang buhol, kapag ipinasa mo ang key control kay Maria, doon nagkakaroon ng puwang ang Diyos upang kumilos. May isang kwento ako na ibabahagi sa inyo. May isang pamilya na ang anak ay nasangkot sa isang malaking krimen. Walang pwedeng gawin. Ang ebidensya ay napakatibay. Ang abogado ay halos sumuko na. Ang magulang ay halos mawalan na ng pag-asa. Nagdasal sila. Nag-fasting. Pero walang pagbabago. Hanggang sa nagdesisyon ang ina na isuko ang lahat. Hindi na niya pinilit na hanapin ang hustisya sa sarili niyang paraan. Sinabi niya kay Birheng Maria, "Ina, ikaw na ang bahala sa anak ko. Hindi ko na kaya. Naway ang kalooban ng Diyos ang mangyari." At isang milagro ang nangyari. Isang witness na biglang lumitaw, isang ebidensya na hindi inaasahan, at ang anak ay napawalang sala. Hindi ko sinasabing ito ay laging mangyayari, o hindi ito nangyayari sa lahat ng pagkakataon. Pero ang kwento na ito ay patunay ng kapangyarihan ng ganap na pagtitiwala at pagsasailalim. Ang pangalawang susi para sa mga agarang kaso ay ang lubos na pananampalataya. Hindi ito sapat na alam mo lang na may Diyos. Hindi sapat na alam mo lang na may Birheng Maria.
Kailangan mong maniwala na kaya nilang kalagin ang iyong buhol, gaano man ito kasikip. Yung tipong alam mo sa iyong puso na sila ay tutugon, na ang kanilang pagmamahal ay sapat upang umaksyon. Ang pananampalataya ay hindi lang isang salita, ito ay isang aksyon, isang desisyon. Sa bawat pagdarasal mo, idikit mo ang iyong buong puso, ang iyong buong pag-asa. Tignan mo sa iyong isip na kinakalag ni Maria ang buhol. Tignan mo ang kapayapaan na bumabalot sa iyo pagkatapos na makalag ang buhol. Ramdamin mo ang saya, ang pasasalamat. Ang pagdarasal ay hindi lang paghingi, ito ay isang pakikipag-ugnayan, isang pag-uusap sa Diyos at kay Birheng Maria. Pero teka, ano ang gagawin mo kapag pakiramdam mo ay hindi ka pinapakinggan? Kapag sa tingin mo ay matagal na ang iyong dasal, pero wala pa ring pagbabago. Ito ang isa sa mga pinakamalaking buhol na bumubuo sa ating pananampalataya. Ang paghihintay. Ito ang pangatlong susi, denhi pagpapatuloy gitna ng paghihintay. Maraming tao ang nagsisimula ng isang nobena, pero kapag walang agarang resulta, sumusuko sila. Nawawalan sila ng pag-asa. Akala nila ay hindi sila dinidinig. Ang debosyon sa Birheng Tagapagkalag ng mga buhol ay nagtuturo sa atin ng kahalagahan ng pagtitiyaga. Hindi ibig sabihin na hindi dinidinig ang iyong dasal. Minsan, ang Diyos ay may malaking plano na mas matagal maisakatuparan, o may kailangan ka munang matuto sa paghihintay. Kung minsan, kinakalag niya ang buhol sa paraan na hindi mo inaasahan, o hindi mo pa nakikita ang resulta. May isang binata, si Mark, na nagkaroon ng matinding problema sa addiction. Maraming beses na siyang nag-try na umalis sa bisyo, pero laging bumabalik. Ang kanyang pamilya ay halos sumuko na sa kanya. Nawalan siya ng trabaho, nawalan ng mga kaibigan, at halos mawalan ng sarili. Lumapit sa kanya ang kanyang lola, at pinayuhan siyang magdasal sa Birheng Tagapagkalag ng mga buhol. Nagsimula si Mark. Nagdarasal siya araw-araw, pero may pagkakataong sumusuko siya at bumabalik sa bisyo. Pero sa bawat pagkakataon, bumabalik siya sa pagdarasal. Hindi niya binitawan ang kanyang nobena, kahit na mahirap, kahit na marami siyang lapses. Ang kanyang pananampalataya ay nasa pagpapatuloy, hindi sa pagiging perpekto. At sa huli, pagkatapos ng mahabang panahon, pagkatapos ng maraming pagsubok, kinaya ni Mark na umalis sa bisyo. Ito ay isang mahabang proseso, pero hindi siya nawalan ng pag-asa dahil sa patuloy na dasal. Ang note ng addiction ay nakalad. Ang mga buhol sa ating buhay ay hindi aksidente. Kadalasan, ginagamit ito ng Diyos upang mas mapalapit tayo sa Kanya. Ginagamit niya ito upang mas mapalakas ang ating pananampalataya. At sa pamamagitan ni Birheng Maria, ipinapakita niya ang kanyang walang hanggang pagmamahal at habag. Kung nagtatanong ka ngayon, paano ko sisimulan ito? Paano ko ipagdarasal ang aking agarang kaso? Sasabihin ko sa iyo, simple lang. Ang pinakamahalagang bahagi ay ang iyong puso. Ang sinseridad ng iyong panalangin. Narito ang isang simpleng paraan, isang mungkahi, kung paano mo maaaring ipagdasal ang iyong mga agarang buhol sa Birheng Tagapagkalag ng mga buhol. Una, maghanap ka ng isang tahimik na lugar kung saan maaari kang makapag-isa. Kung mayroon kang imahe ni Birheng Maria, o ng Birheng Tagapagkalag ng mga buhol, maganda kung ilalagay mo ito sa iyong harapan. Kung wala, isara mo lang ang iyong mga mata at isipin ang kanyang mapagmahal na presensya. Huminga ka ng malalim at pakiramdam mo ay bumubuhos ang kapayapaan sa iyong puso. Pangalawa, magsimula ka sa pagpapakumbaba. Kilalanin mo ang iyong kahinaan, ang iyong pagiging tao. Sabihin mo sa Birhen ang iyong buhol, ang iyong agarang pangangailangan. Huwag kang mahiya. Sabihin mo ang lahat ng nararamdaman mo. Ang iyong takot, ang iyong pag-aalala, ang iyong pagkabigo. Para kang nakikipag-usap sa iyong sariling ina, na alam mong hindi ka hahatulan, kundi yayakapin ka at intindihin ka. Sabihin mo ng detalyado ang buhol. Kung ito ay pinansyal, sabihin kung gaano kalaki ang utang, kung paano ito nakakaapekto sa iyo. Kung ito ay relasyon, sabihin ang sakit na nararamdaman mo.
Kung ito ay kalusugan, sabihin ang iyong sintomas, ang iyong paghihirap. Pangatlo, magdasal ka ng isang Vezina namin, 3 lead Ginoong Maria, at isang luwalhati. Pagkatapos, dumiretso ka sa isang personal na panalangin. Ito ang mahalagang bahagi. Ito ay ang iyong sariling mga salita, mula sa iyong puso, na iaalay mo kay Maria. Sabihin mo sa kanya, O Maria, Birheng tagapagkalag ng mga buhol, ikaw na aming mapagmahal na ina, ikaw na nakakaintindi sa lahat ng aming paghihirap, ipinagkakatiwala ko sa iyo ang buhol na ito. Naway sa iyong kapangyarihan at pagmamahal ay kalagin mo ito. Hindi ko na po ito kaya. Nagsasailalim po ako sa iyong kalooban at sa kalooban ng Diyos. Pinaniniwalaan ko na ikaw ay tutugon at ang buhol na ito ay makakalad. Maraming salamat po, mahal na ina, sa iyong pagmamahal at habag. Amen. Ulitin mo ito. Hindi lang isang beses. Gawin mo ito araw-araw. Gawin mo ito ng may pagtitiwala. Gawin mo ito ng may pananampalataya. Maraming tao ang nakakaranas ng milagro matapos ang 9 na araw na pagdarasal, ang tinatawag na novena. Ito ay hindi magic. Ito ay isang proseso ng pagpapalakas ng iyong pananampalataya at pagtitiwala. Ang mga agarang kaso ay nangangailangan ng agarang pananampalataya at agarang pagsuko. Kung mas mabilis kang sumuko at magtiwala, mas mabilis din kikilos ang langit. Nakikita mo ba? Ang problema ay hindi ang buhol mismo, kundi ang paraan ng pagtingin natin dito at ang kawalan ng kaalaman kung sino ang pwedeng humarap dito. Akala natin, tayong lang ang may responsibilidad na kalagin ito. Pero hindi. Mayroon tayong isang ina sa langit na handang tumulong, handang mamagitan para sa atin. Ngayon, may isang kwento pa ako na ibabahagi sa inyo. Ito ay tungkol kay Mang Tonyo. Si Mang Tonyo ay isang driver ng tricycle. Isang gabi, ninakaw ang kanyang tricycle, ang kanyang pinagkukunan ng kabuhayan. Sobra siyang nalungkot at nagalit. Paano na ang kanyang pamilya? Paano na ang pambayad sa araw-araw? Ito ay isang agarang kaso. Kinabukasan, pumunta siya sa pulis pero walang pag-asa. Kinailangan niyang magtrabaho bilang construction worker na hindi niya sanay. May nagpayo sa kanya na magdasal sa Birheng tagapagkalag ng mga buhol. Nagsimula siya. Sa bawat araw ng pagdarasal niya, binibitawan niya ang galit at puot sa puso niya. Hindi lang ang tricycle ang pinagdarasal niya, kundi ang kapayapaan sa puso niya. Pagkatapos ng 5 araw, habang siya ay naglalakad sa kalsada, nakita niya ang kanyang tricycle. Nakaparada lang sa isang sulok, walang gulong, pero nandoon. Agad niyang ipinagbigay alam sa pulis. At sa tulong ng mga kapitbahay, naibalik ang kanyang tricycle. Hindi ito perpekto, pero ito ay isang agarang tugon sa kanyang agarang dasal. Kinailangan lang niya ng pananampalataya at pagsasailalim. Minsan, ang mga buhol ay nagdudulot ng matinding pagdududa sa sarili. Pakiramdam mo ay hindi ka karapat-dapat. Pakiramdam mo ay kasalanan mo kung bakit ka nagkakaproblema. Hindi ganyan ang pananaw ni Maria. Siya ay isang ina na walang kondisyon ang pagmamahal. Para sa kanya, lahat tayo ay kanyang mga anak, karapat-dapat sa pagmamahal, karapat-dapat sa pagpapatawad, at karapat-dapat sa kaligtasan. Kung may buhol ka na galing sa iyong nakaraan, isang kasalanan na matagal mo nang pinagsisisihan, isang pasanin na binibitbit mo, ilabas mo rin yan. Ang Birheng tagapagkalag ng mga buhol ay hindi lang para sa mga problema sa kasalukuyan, siya ay para rin sa mga buhol mula sa ating nakaraan, at para sa mga pag-aalala sa ating kinabukasan. Ang pinakamalalim na buhol ay kadalasan ang mga buhol sa ating kaluluwa. Ang kawalan ng kapayapaan. Ang matinding kalungkutan na walang dahilan. Ang takot na hindi mo maintindihan. Ito ay mga buhol na sa tingin mo ay walang makakakita, walang makakaintindi. Pero kay Maria, walang buhol na masyadong maliit o masyadong malaki. Wala siyang pinipiling buhol. Lahat ng buhol na nakapaloob sa iyong buhay ay mahalaga sa kanya.
Kaya kung ikaw ngayon ay nakikinig at pakiramdam mo ay parang lumiliwanag ang iyong puso, huwag mong palampasin ang pagkakataong ito. Ito ay isang tawag. Isang paanyaya upang lumapit kay Maria, ang birheng tagapagkalag ng mga buhol. Hindi mo kailangang maging perpekto. Hindi mo kailangang maging banal. Ang kailangan mo lang ay isang buong pusong paglapit, isang sinserong panalangin, at isang tiyak na pananampalataya. Kung ikaw ay nakikinig at nararamdaman mo ang kapangyarihan ng mensaheng ito, sabihin mo sa akin sa mga comments section kung saan ka nanonood at kung ang mensaheng ito ay pumupukaw sa iyong puso. Ang iyong pagbabahagi ay mahalaga dahil ito ay nagbibigay ng inspirasyon sa iba at tumutulong sa amin na gumawa ng mas marami pang nilalaman na magpapabago ng buhay. Ibahagi mo ang iyong kwento, ang iyong buhol at ang iyong pag-asa. Dahil sa pagbabahagi, mas lumalalim ang ating koneksyon, at mas nagiging matibay ang ating pananampalataya. Hindi ka nag-iisa sa laban na ito. Tayo ay isang komunidad, isang pamilya na nagtutulungan at nagdarasal para sa isa't isa. Ngayon, gusto kong pagtuunan natin ng pansin ang isang mahalagang aspeto ng dasal na ito, ang pangako. Sa bawat debosyon, may kaakibat na pangako mula sa Diyos, sa tulong ng kanyang mahal na ina. Ang pangako na walang buhol na hindi kayang kalagin. Ang pangako ng kapayapaan pagkatapos ng bagyo. Ang pangako ng pag-asa sa gitna ng kawalan ng pag-asa. Ang pangako ng kaligtasan sa gitna ng panganib. Ito ay hindi isang pangako na magiging madali ang lahat. Hindi ito pangako na mawawala ang lahat ng problema. Pero ito ay isang pangako na hindi ali mag-iisa sa iyong laban. Ito ay isang pangako na mayroong kamay na hahawak sa iyo, isang puso na intindi sa iyo, at isang kapangyarihan na gagabay sa iyo patungo sa solusyon. Pero paano kung ang buhol ay masikip dahil sa kasalanan? Ito ang pinakamahirap na buhol kalagin para sa marami. Ang guilt, ang shame, ang pakiramdam ng pagiging unworthy. Ito ay isang buhol na kumakapit sa ating kaluluwa at nagpaparamdam sa atin na malayo tayo sa Diyos. Dito pumapasok ang napakalalim na habag ni Maria. Siya, bilang isang ina, ay hindi nagtatanong. Hindi siya naghuhusga. Ang ginagawa niya ay niyayakap ka. Inaakay kanya patungo sa sakramento ng kumpisal, kung saan ang lahat ng kasalanan ay binubura. Inaakay kanya sa kapatawaran, sa pagtanggap ng grasya. Ang buhol ng kasalanan ay maaaring ang pinakamasakit, pero ito rin ang buhol na pinakamadaling kalagin kung mayroon kang pagsisisi at paglapit sa Diyos. Huwag mong hayaang ang nakaraan mo ang maging buhol na sumasakal sa iyong kinabukasan. Ang birheng tagapagkalag ng mga buhol ay nagpapaalala sa atin na ang ating buhay ay isang obra maestra na hindi tapos. Na mayroon tayong ama na nagmamahal sa atin, na mayroon tayong ina na nagmamalasakit sa atin. At sa bawat buhol na kinakalag, mas nagiging malakas tayo. Mas nagiging matatag ang ating pananampalataya. Mas nakikita natin ang kamay ng Diyos sa ating buhay. Ang bawat buhol ay nagiging aral, nagiging patotoo, nagiging pundasyon ng isang mas malalim na relasyon sa Diyos. Tandaan mo, walang buhol na masyadong masikip para kay Maria. Walang problema na masyadong mahirap para sa Diyos. Kung pakiramdam mo ay nasasadlak ka sa isang hukay, kung pakiramdam mo ay walang labasan, ito ang oras upang kumilos. Ito ang oras upang manampalataya. Ito ang oras upang lumapit sa birheng tagapagkalag ng mga buhol. Ang iyong pinakamahusay ay darating pa. Ang iyong kwento ay hindi tapos. Ikaw ay ginawa para sa isang layunin, at ang mga buhol na ito ay hindi magiging hadlang sa iyong pagtupad ng layuning iyon. Sila ay magiging bahagi ng iyong patotoo, ng iyong paglalakbay patungo sa paglaya at kapayapaan. Sa bawat dasal, mayroong pagbabago. Sa bawat pananampalataya, mayroong himala. Ang iyong sitwasyon ay hindi permanente. Ito ay lumilipas. At sa tulong ni Birheng Maria, sa tulong ng Diyos, ang iyong mga agarang kaso ay magkakaroon ng solusyon. Hindi lang solusyon na panandalian, kundi isang solusyon na magbibigay sa iyo ng kapayapaan, ng kagalakan,
at ng isang mas malalim na pagkaunawa sa pagmamahal ng Diyos. Bago tayo magtapos, gusto kong magbigay sa iyo ng isang huling, napakahalagang payo. Matapos mong ipagkatiwala ang iyong buhol kay Maria, matuto kang bumitaw. Hindi mo kailangang hawakan ito, isipin ito, at alalahanin ito sa bawat segundo. Ipinasa mo na, hayaan mo na siya ang kumilos. Iyon ang ibig sabihin ng pagtitiwala. Iyon ang ibig sabihin ng pagsasailalim. Ang pagbitaw ay nagbibigay ng kapayapaan sa iyong puso, at nagpapahintulot kay Maria na gumawa ng kanyang trabaho ng walang hadlang. Hindi madaling gawin, pero sa tulong ng banal na espiritu, kaya mong gawin. Naway ang bawat isa sa inyo na may buhol sa buhay, lalo na ang mga agarang kaso, ay makaranas ng kapangyarihan at pagmamahal ng Birheng tagapagkalad ng mga buhol. Naway ang inyong mga puso ay mapuno ng pag-asa, ng pananampalataya, at ng kapayapaan. Ikaw ay mahalaga. Ang iyong mga problema ay mahalaga. At mayroon kang isang ina sa langit na handang tumulong. Ngayon, ating ipagdasal ang isang makapangyarihang panalangin sa Birheng tagapagkalad ng mga buhol para sa ating mga agarang kaso, na may buong puso at pananampalataya. O mahal na Birheng Maria, Birheng tagapagkalad ng mga buhol, mapagmahal na ina ng lahat ng kanyang mga anak, ikaw na laging handang tumulong sa amin sa aming mga pangangailangan at paghihirap. Lumalapit po kami sa iyo ngayon na may pusong nagpapakumbaba, na may mga buhol na sumasakal sa aming buhay at paghinga. O aming mahal na ina, ipinagkakatiwala po namin sa iyo ang lahat ng aming mga agarang kaso, ang mga buhol na tila imposibleng kalagin, ang mga problema na nagpapahirap sa aming kalooban. Ipinagkakatiwala po namin sa iyo ang aming pinansyal na paghihirap, ang matinding utang na bumibigat sa aming balikat. Kalagan mo po ang buhol ng kawalan ng pera, at buksan ang daan para sa biyaya at probisyon, upang kami ay makabayad sa aming mga obligasyon at magkaroon ng kapayapaan sa aming kabuhayan. Ipinagkakatiwala po namin sa iyo ang buhol ng mga sirang relasyon, lalo na sa aming pamilya. Kalagan mo po ang buhol ng galit, ng hindi pagkakaunawaan, ng kapaitan, at palitan mo po ito ng pagmamahal, kapatawaran, at pagkakaisa. Naway ang aming mga tahanan ay mapuno ng iyong presensya, at maging kanlungan ng kapayapaan. O mahal na ina, ipinagkakatiwala rin po namin sa iyo ang buhol ng aming kalusugan. Ang mga karamdaman, ang mga sakit na matagal na naming dinadala, ang mga pagsubok na nagpapahina sa aming katawan at isipan. Kalagan mo po ang buhol ng karamdaman, at ipagkaloob mo po sa amin ang biyaya ng paggaling, ng lakas, at ng kabuang kalusugan, upang kami ay makapaglingkod ng buong puso sa Diyos at sa aming kapwa. Ipinagkakatiwala po namin sa iyo ang buhol ng addiction, ang mga bisyo na sumisira sa aming sarili at sa aming mga mahal sa buhay. Kalagan mo po ang buhol ng pagkagumon, at bigyan mo po kami ng lakas at determinasyon na iwanan ang mga ito, at yakapin ang isang buhay na puno ng pag-asa at kalayaan. Ipinagkakatiwala po namin sa iyo ang buhol ng kawalan ng pag-asa, ng kalungkutan, at ng takot na bumabalot sa aming puso at isipan. Kalagan mo po ang buhol ng kawalan ng pag-asa, at palitan mo po ito ng iyong kapayapaan, ng iyong pag-asa, at ng iyong matinding pagmamahal. Ipakita mo po sa amin na mayroon kaming halaga, na kami ay mahalaga sa iyong paningin at sa paningin ng Diyos. Ipinagkakatiwala po namin sa iyo ang lahat ng aming mga hindi nasasabi, ang mga lihim na pasakit, ang mga buhol na itinago namin sa aming kalooban. Ikaw lamang po ang nakakaalam ng lalim ng aming paghihirap. Kalagan mo po ang mga buhol na ito, at bigyan mo po kami ng kapayapaan na lumalampas sa lahat ng pag-unawa. Mahal na ina, sa iyong mapagpalang mga kamay, iniaalay namin ang lahat ng aming mga buhol. Hinihiling po namin na sa iyong pamamagitan, ay kumilos ang Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo, at kalagan ang mga buhol na ito sa iyong napakagandang paraan at sa kanyang perpektong oras. Alam namin na ikaw ay hindi nagpapabaya sa iyong mga anak. Alam namin na ikaw ay isang ina na may walang hanggang habag at pagmamahal. Maraming salamat po, O Birheng tagapagkalad ng mga buhol, sa iyong pagdinig sa aming mga panalangin.
Maraming salamat po sa iyong pagmamahal, sa iyong paggabay, at sa iyong walang hanggang pag-asa. Sa ngalan ni Jesus, ang iyong anak, at ng banal na Espiritu. Amen. Mahal kong mga kapatid, matapos nating ipagdasal ang makapangyarihang panalangin na iyon, hayaan niyong ang kapayapaan ng Diyos ay bumalot sa inyong puso. Huwag kayong mag-alala. Binigyan mo na ang iyong mga buhol kay Maria. Ipinasa mo na sa kanya ang laban. Ngayon, ang kailangan mo lang ay magtiwala, magpatuloy, at manalig na ang mga buhol na iyon ay kinakalad na. Ang iyong potensyal ay mas malaki kaysa sa iyong iniisip. Ikaw ay ginawa para sa isang bagay na ekstraordinaryo. Ang iyong kwento ay hindi nagwawakas dito. Ang iyong pinakamahusay ay darating pa, at mayroon kang lahat ng kailangan mo sa loob ng iyong sarili para harapin ang anumang hamon. Kung naramdaman mo ang kapangyarihan ng mensaheng ito, kung ito ay nagbigay sa iyo ng pag-asa, huwag kalimutang i-like ang video na ito at i-subscribe sa aming channel. Siguraduhin ding pindutin ang bell icon para lagi kang updated sa aming mga bagong video na makakatulong sa iyong paglalakbay. Marami pa tayong pag-uusapan tungkol sa pagpapalakas ng ating pananampalataya, sa paghahanap ng kapayapaan, at sa pagkamit ng personal na pagbabago. Ibahagi mo rin ang video na ito sa iyong mga mahal sa buhay, sa mga kaibigan, o sa sinumang sa tingin mo ay nangangailangan din ng mensaheng ito. Sama-sama tayong lumago, sama-sama tayong lumaban, at sama-sama tayong magtiwala sa Diyos at kay Birheng Maria. Naway pagpalain ka ng Diyos ngayon at magpakailanman. Hanggang sa muli nating pagkikita.